Isang OFW ligtas na nakauwi sa Pilipinas galing sa Saudi Arabia matapos humingi ng tulong sa isang himpilan at nilapit sa Department of Migrant Workers or DMW. Ayon sa kanya ay nakaranas siya ng hindi maganda sa kanyang employer at nagpabalik siya sa kanyang agency na counterpart ng agency sa Pilipinas. Ngunit kahit sa agency niya dito sa ibang bansa ay nakaranas siya ng pang-aabuso at kinukulong sila. Kaya humingi na siya ng tulong. Ganito kapait ang nararanasan ng mga kasambahay or household workers lalo na dito sa Middle East. Kaya dapat minomonitor ng ating gobyerno kagaya ng DMW, OWA at ng POLO dito sa ibang bansa ang mga OFW lalo na yung mga baguhan. Ito hong minaltratong overseas Filipino worker sa Saudi Arabia, ligtas na nakauwi sa South Cotabato sa tulong ng Bombo Radyo. Alamin natin ang buong kwento sa pag-uulat ng Bombo Radyo, Coronada. Lubos sa pasasalamat na isang maltreated overseas Filipino worker dahil ligtas ito nakauwi sa kanilang tahanan sa mga South Cotabato matapos makaranas na matinding pang-aabuso habang nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Maaalalang nagreklamo si Janica Numananap laban sa hindi makatao at mapang-abusong pagtrato sa kanya ng kanyang ahensya. Sa panayam ng Bombo Radyo, isiniwalat niya na pinipigilan siyang magsalita tungkol sa tunay niyang kalagayan, pinapirma ng mga dokumento ng hindi pinapabasa at kinuhanan ng cellphone upang hindi makakontak sa pamilya at makatawag ng tulong. Ibinunyag din ni Janica na halos isang buwan siyang ikinulong sa loob ng opisina ng agency at pilit silang pinapabalik sa mga among itinuturing nilang mapanganib at hindi naligtas na lugar para sa kanila. Sa kabila ng lahat, naging susi ang agarang aksyon ng Bombo Radyo Coronadal upang may parating sa tamang ahensya ang sitwasyon ni Janica. Dahil dito, matagumpay siyang nailigtas at naibalik sa Pilipinas. Hindi na inakalang makakauwi pa siya ng ligtas at maayos matapos kumpiskahin ang kanyang cellphone dahil sa pagkalat ng kanyang panayam online. Himok din ni Janica ang pamahalaan, lalo na ang Department of Migrant Workers, Philippine Overseas Employment Administration, Overseas Workers Welfare Administration na paigtingin ang proteksyon sa mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa upang hindi na maranasan ng iba ang sinapit niya. Sana po aksyonan niyo po yung mga agency, bisitahin niyo po yung mga agency sa ibang bansa na may mga Pinoy po doon na kinakawawa lang po na hindi po makauwi dahil hindi po nagrereklamo dahil takot din po. Boses na ipaglaban yung sarili nila na minamaltrato at hinahayaan na lang. Umaasa rin ang pamilya ni Janica na mas maraming OFWs pa matutulungan at maririnig ang kanilang panawagan sa tulong ng media at mga kinauukulang ahensya. In-encourage ko kayo na lumaban dahil may mga tao po at may mga taong binigay si Lord na tutulong po. Kaya lumaban po kayo pag alam niyo pong tama po yung pinaglalaban niyo. So, isipin nyo na lang guys, kung ang mga documented OFW ay nakakaranas ng ganyan, what more na lang kung hindi ka dumaan sa tamang proseso at nag-cross country ka lang papunta dito sa Middle East. Kaya dinidiscourage ko talaga at hindi ko sinasuggest ang mag-cross country dito sa Dubai or kahit saang bansa sa Middle East. Huwag na huwag kayo magpapadala sa magagandang salita ng mga nagre-recruit sa inyo. Dahil kapag may nangyari sa inyo, ay walang tutulong sa inyo dahil hindi kayo sagot ng gobyerno dahil nga hindi nila alam kung saan ang employer o sino ang employer nyo. At hindi kayo membro ng OWA at hindi kayo dumaan sa tamang proseso. At ang mga nagre-recruit lang sa inyo ang magkakaroon ng malaking pera dahil ibebenta lang kayo niyan sa mga amo. At ikukulong kayo sa mga accommodation. Kaya dapat ay dadaan tayo sa tamang proseso sa DMW, OWA, para kahit ano mangyari sa atin sa ibang bansa ay sagot tayo ng ating gobyerno.